He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth this thing shall never be moved. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na kayo pong pala sa aking pag-aaral. Simple lang to, Lord, but mga listahan ng mga dapat iwasan, dapat gawin naman ng taong nakakalugod sa inyo, Panginoon. So, pagpalain pa ang pag-aaral. Nakita namin sarili dito, Panginoon, yung mga dapat ang iwasan, Panginoon, at mga dapat naman gawin. Kayo pong pala ngayong hapon, Panginoon, kayo maglalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Medyo mainit, Nandito na lang ako. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon po. So, kaninang umaga, Psalms 13 tayo. Psalms 14 tayo dapat. Meron ni-review ko, meron na pala tayong Psalms 14, no? So, yung Psalms 14 po, parallel yan sa Psalms 53. Yan yung atheist, no? So, kaya nilaktawan ko na kasi meron na tayo nun. Though maganda rin sana yun, Hindi, pero ano nga natin ng konti, Sabihin natin, basta wala namang atheist dito, pero marami sa mundo. Kaya iwas tayo sa kanilang impluensya. Dapat naintindihan natin, nakalokohan yan, katangahan yan. Kaya sinasabi dito, corrupt, abominable. Karamihan po ng nagsasabi na walang Diyos, kinonvince na nila yung sarili nilang ganun. Kasi sila mismo ay ginagawang mali. Of course, gusto nila justify yun. Gagawin nila yung Diyos, parang walang Diyos, para wala na magsasabi kung sino taat mali. Ganun kasimple yan, Pero ang Diyos, nandun siya. Tinitingnan niya tayo. So, in a way, applicable to sa lahat ng tao. Okay? Kinote po to sa Romans 3. Pero may special focus po yan sa mga atheists, sa mga unbeliever. Okay? So, yun lang yan. Binaligsan ko lang, Kasi nagpasa natin, So, kaya ang kaligtasan dyan nasa Panginoon. Yung nagsabihin na. Ngayon naman, sa 15, mas maikli, 5 verses lang, pero dadagdag po natin ito sa bukod sa Psalms natin, series sa Psalms, sa ating sa sins to avoid, tsaka sa virtues to have. Pareho, Kaya title po natin ngayon, umingay. Kanina pa tawa ng tawa yan. Silang hatawa tayo yan, Title natin ngayon is Who shall abide in thy tabernacle? Napakaganda, applicable sa atin ito. Ano yung tabernacle? Panahon nila, parang tent lang yan, pero tinutukoy doon yung lugar kung saan nananahan ang Diyos. So sa panahon natin ngayon, temple, nung panahon naman ni Solomon, and then hanggang panahon ni Jesus, di ba, sa 70 AD, hanggang doon sa panahon na yun, hanggang sinira naman yung temple. So ngayon, sabi sa Bible, tayo yung temple of the Holy Spirit. Pero pwede din natin i-relate to sa church actually. Kaya dyan ang focus natin ngayon. Sino yung nananatili? Pag sinabing abide po, nananatili. Ang marami, I believe, na Kristiyano, na gusto sa church sana, pero hindi makapanatili. Ibig sabihin, hindi nila kaya, nahihirapan. Doon nila sabihing nahihirapan, ayaw ito yung iba is, pero kahit gusto mo, may mga bagay na magpapahirap sa'yo, maglalayo sa'yo sa church. So doon focus natin ngayon. Again, malawak kasi yung salita ng Diyos Pero focus tayo sa ganun dahil para din sa atin, So I believe ang the best place para sa atin, bawat isa, kahit mga adult katulad namin, mga bata, saan kaya yun? Diba? Sa church yun. Sama-sama nag-aaral, sumasamba sa Diyos, tapos we watch for each other, we pray for each other. So ito yung the best place. Ngayon, pag kung ano man yan naglalayo sa'yo dito, naglalayo, pinanghihinaan ka, kahit andito ka na, nagdi-distract naman sa'yo, kung ano man yan, hindi positive yun. Okay, kaibigan man yan, thoughts, mga bagay natin kanina, atheist philosophy, paniniwala ng atheist na kalokohan. Pero sa kanila, seryoso sila doon. Tayo nga yung mapapakamot sa atin yun. Naniniwala ka dyan? Ganyang kalayo po yung ating paniniwala sa kanila. Kaya umpisa na natin. Kaya sabi dyan, verse number 1, sabi dyan, Lord, who shall abide? So tanong agad. So again, rhetoric po yan. Ibig sabihin, pag binabasa mo yan, hindi ka lang
Ay, nagtatanong siya sa Diyos, bakit kaya? Eh, bakit nga kaya? Bukod sa kanta to, kaya powerful po ang Psalms eh. Kung may composer ba dito? Nasaan na si Essie? Hindi nakabalik. Yung mga nagko-compose po, medyo mahirap din yan eh. Depende, may iba kasi talented, pero ginagawa mo dyan, siyempre hanggat maaari, maisiksik mo, siyempre yung thought mo, maparating mo yung gusto mong parating. Bukod sa lalagyan ng tono yan, piling-pili po yung mga salitang ilalagay dyan. Yun po yun. Kaya ganun ang Psalms eh. Powerful, andyan, jump pack yan, tapos hindi pwedeng may mali dyan. Bukod sa salita ng Diyos yan, inaawit yan, hindi yung umaawit, yung nakakatinig yung awit, maapektuhan tayo kung may mali dyan, di ba? Pero kung lahat yan ay katotohanan, ang purong katotohanan, pagpapalain tayo. Kaya ngayon, nagtatanong siya dito, hindi lang siya nagtatanong. Parang sa atin din, parang tinatanong din tayo dito, sino kaya yung mananatili? Parang ganun. Kaya yung mga succeeding passages dito, may clue tayo eh, yung mga dapat hindi gawin, yung mga dapat gawin. Kasi po, kahit ligtas ka, yun nga, nahihirapan yung sa church. May dahilan lagi yan. Tandaan natin, hindi pwedeng, nabisi ako nung mga panahon na yun eh. Nagkaroon akong anak eh. Uy, lalo ka dapat sa church. Ang katabaho ko eh. Sino bang walang trabaho? Akala mo sa mga tao dito lang, palipas oras. Mga ganong nakaka-distract, nakaka-discourage. Actually, nagbibigay lang sila ng dahilan sa sarili nila. Huwag tayong ganun. So, again focus natin, paano tayo manatili sa church, ano yung mga dapat iwasan, tsaka yung dapat gawin. Amen? Kasi kahit sabihin lang, dali lang attend ka lang eh. Mga ganun pa iba eh. Tatagal ka ba? So, yun ang tanong, dahil maraming nangyayari dito, inaaral natin, yung mga interpersonal relationship, dynamics po yan ng mga tao eh. Yung iba kaya hindi makatagal, isa-isayin nga natin. Kaya I pray, bawat isa, lalo yung mga bata, kahit matanda, ang ideal sa atin, manatili sa church, as in. Hanggat maaari, lahat ng services, unless sa feeling mo ay ikaw ay napakagaling mo na. Wala namang ganun sa atin. At lagi ko sinasabi sa inyo, kung sa palagay ko, okay na yung once a week, ako yung pinakapanalo dun. Biruin mo, isang beses lang mag-preach. Kung may nagtatights yun, pareho lang naman yun. Tama? Kaya bakit tayo meron pang ganyan, meron pa sa daide, meron pang... Kasi yun ang kailangan natin sa panahon natin ngayon. Okay, so sino mananatili sa tabernacle ng Panginoon? And, ito may parallel doon. Who shall dwell, okay, abide, dwell, okay, nakatuwitira, mananahan. So dito naman, thy holy hill. So again, ilayo natin muna yung kaligtasan ng kaluluwa kasi pag ligtas ka na eh. So iba kasi, tinatawag tayong mga, minsan yung mga bata, lagalag, alam niyo lagalag? Gala, hindi makapanatili. Lalo babae, dapat nandiyan kayo sa bahay. Tapos, hindi ka makapanatili. May mga ganun. Something's wrong. Sa Proverbs, ganun din yung sinabi sa babaeng di ba? Hindi makapanatili sa bahay. Something's wrong doon. Anong gusto mo? Now, yung tinitingnan ko sa YouTube na mga paagad ng bahay, parang kayo umalis. Baliktad naman. Kasi doon na lahat eh. Pero wala naman tayong ganun. Anyway. Who shall dwell in thy holy hill? So, obviously, mayroong spiritual charge to, no? Holy hill. Kanina lang, tabernacle, lagi holy hill. Ibig sabihin, kung saan talaga yung namamalagi ang Diyos. Yun yun. Kaya, again, relate natin sa church. Kasi, throughout the week, saan ba yung malapit, saan ba yung place at lugar, yung time, na tayo ay malapit na malapit sa Diyos. Diba? Pwede ka na mag-pray sa bahay, pero sa church, talagang dyan binubuhos lahat ng ng blessing. Hindi lahat, pero talagang buhos dyan yun. Amen? Amen. Ito na, listahan. Isa-isayin lang natin to blessing na to eh. So, isa daw. Yung mga nanatili doon, ito yung mga klase ng tao yan. Ano daw? He that walketh uprightly. Yun pa lang, parang doon na lahat eh. So, pag sinabing lakad,
basically, pag sinabing walk of life, you walk with God, yung buhay mo yan, kung paano ka nabubuhay. Pag sinabing upright, matuwid, of course, iwas sa kasalanan, gawa ng mabuti, maglingkod. Ayan pa lang, alam niyo, pag hindi niyo nagagawa yan, kayo na mismo yung, di ba? Kaya mahirap magstay sa church minsan. Pag ibang bagay, di mo magawa, tapos bali yung expectation mo sa sarili mo, yung expectation iba sa'yo, nagko-conflict na yan eh. Paano kung may malakas mga asal sa church, no? Kaya sabi ko sa inyo, hayaan nyo na akong to do the talking. Ngayon, kung marunong ka na mag-encourage, di banat, di ba? Pero kunwari, masyadong maano yung bibig mo. Meron nakita dito, late. Oy, late ka na naman. Nag-sermon ka na, hindi naman ikaw yung... Inaalalayan natin yon, di ba? So, pero yes, minsan talaga pag, alam mo na, nag-fall behind yung Kristiyano, anak ng Diyos, di ba ang hirap ng gano'n? Aasarin ka pa, yung tingin sa'yo. So, kaya ang pinakamadaling paraan yan na lumakad ka sa katuwiran. Pag lumalakad ka, nakakasabay ka, mas maraming ka kasundo, kalain ka sa kalooban ng Diyos, malamang sa hindi, mag-aabay ka, magpapatuloy ka sa church. Yan yun eh. Kahit po saan, sa school, may mga school na mataas ang ano, di ba? Pamantayan. So, ngayon nata, wala na eh. Basta nagbabayad ka eh, no? Kahit pa public yan, binabayaran naman sila ng ano. So, ganun na. Dati talaga may nung panahon na yun, binabagsak talaga. Hindi mo maipasa, aalisin ka doon. Ganun sa mga ibang kumpanya. So, pero ganun din sa church. Ngayon, hindi ka makasabay. Sa halip na natutuwa ka, sa halip na excited ka, para ka ng sinisiliban yung puwet mo. Eh, sa lahat naman yun, hindi naman sinabi, ikaw lang, ako yun, ako na naman. Sila din. Pero yun nga, pag hindi ka na lumalakad hindi ka nag-pray, hindi ka nagbabasa, hindi mo inintindi, hindi ka nag-agree, hindi ka tatagal sa church. Amen? Ang maganda naman dito, lahat naman tayo naalalayan, di ba? Hindi naman tipong babanatan ka, wala lang. Gusto ko mambanat ngayon. Kaya mo sa pastor kasi siya mayroon namang may pinakamataas na stake dyan. Ibig sabihin, mawala yan, siya rin yung problema. Amen? So, pero sa atin lahat, number 1, lahat ng kaya natin gawin na natin. Upright, yung tama. Kung sabihin natin, mahina ka sa ibang bagay, kung natin talagang malayo yung lugar mo. Minsan, understandable yan. Malayo ka. So, pwede ka mag-adjust naman ng gising. Pero, pagbibigyan ka naman, di nga tayo dito Ni-encourage ka lang naman, di ba? So, pero pwede kang bumawi sa ibang bagay. Yan. Diba sa atin, pinagbabawalan ng Thursday, kaya di makatin. Iba naman, di naman pinagbawalan yung sarili. Lalo si Joshua, no? So, lakad lang ng may katuwiran. Ganun po yan. Huwag kayong yung isa sa mga pang-aasar ng mga kalabang kasi, tino-tino ni Joselito, ganyan, aasarin ka pa dyan. Yung pa lang, parang pag mahina-hina kang ayaw mo na, hindi na ako mag-church kasi inaasar ako eh. Mababaw pa yun. Lakad ka lang. Bayaan mo lang silang masilaw sa'yo. Dapat ang normal sa atin yung magiging upright. Amen? Maayos ang gupit, maayos ang tayo, maayos ang salita. Bahala sila. Sila lang yung natawag doon, naisilaw eh. Alam nyo naisilaw, di ba? Parang vampira ba? Ay, matino siya! Sila na mismo gaganyan eh. Di ba? Makikita ka lang nila. Bayaan mo silang ganun. Hopefully, sila ay may influence mo for the better. Pero never wag mong dapat bigyan mo ng kahalagaan yung paglakad. Amen? Ng matino. Sa damit mo, maayos ka, salita. Yan. Yan ang number 1. Ayan yung mga nag-aabay, nananatili, tumitira. Kumbaga, anong term doon? Yung at ease, at home. Yan, at home ka sa church. Wala ka na ibang gustong puntahan. Kung meron naman sa iba, tumatagal ka ng konti doon, pero hindi ko yung party tayo, ganyan. Ilag ka agad doon eh. Diba? May konting lang dyan.
Palabay ang ano sa ano nyo, sa school nyo, kung ano-anong ginagawa sa inyo dyan eh. Sa totoo lang. Di ba? Mga programa, mga bakla pa yung mga ano, mga politiko naman, mga pagkunwari naman, di ba? Kailan lang, may nagbigay na naman ng pera. Very subtle yan, pero ini-influensyahan kayo niyan. Biruin mo, ibig sabihin, dahil niyang pera, pinaalala pa sa inyo. Medyo pinatikim ka pa. Ikaw naman, takam-takam ka. Sila matakam dapat yung langit ka. Okay, number 2, and work at righteousness. Yung iba sa atin naman, lumalakad kasi ito yung medyo passive to, tsaka medyo basic. Hindi ka nang nanakaw. Walking uprightly yun eh. Hindi ka nang mamatay, hindi ka pumapatay, hindi ka nang nananakit. Kaso wala ka nang ginagawang mabuti. Problema din, di ba? So ngayon, kung medyo nakakaiwas ka na sa mga alam ng kasalanan, okay? Okay yan, good yan. Dagdagan mo ngayon ng mga gandang gawa. Yan, yan yung magpapahirap sa'yo para kanina umaga eh. Kaya iba na may persecute, yung iba hindi na persecute kasi walang ginagawa. So okay na rin, inaasar-asar, pero nanatili ko na sa church. Pero pag gumawa ka na ng mabuti, naku, makapansin ka na yan, lalo soul winning, mamarkahan ka niyan. Itong taong to, hinahanapan ka na ng ano niyan, ng butas. Pagkaharap ka niya mayan, nagre-record yun, alam mo, hindi. Yung ano, nakatingin sa iyan. Naintindihan niyo ba sabi ko? So ano yung mga pwede natin ilagay sa work at righteousness? Both sa soul winning. Yung mga talagang ano, yung mga kitang-kita na katuwiran. May iwas ka sa alak, ganyan. Mga simpleng bagay lang yan, pero ang laki ng ano niyan sa inyo. Ramdam na ramdam nila yan. Amen. Yayayain ka niya kasi ang saya pa niyan eh. Minsan, yun ang ideal fan na kasi sa kanila eh. Maniwala ako, gatabawin ng gusto. O inuman na. Parang yun ang highlight sa week nila minsan eh. Tapos tatanggi ka. Dama lang naman. Pero, yun, dagdagan mo. Ano pa? Sa church, attend, aral, soul winning, akay, tumutulong, kailangan tumulong, di ba? Righteousness kasi masyadong ano to eh, malawak. Yun. So pag wala ka niyang mga ganyan, again, ano yung mga posible mangyari? Minsan titingnan mo ibang tao na either mainggit ka or naiiwanan ka naman. Darating yung panahon na pag ikaw walang ginagawa, may ginagawa sila, o pare-pareho kayo walang ginagawa. So palagay nyo, ano yung excited pa bang pumunta sa church pag gano'n? Hindi na eh, di ba? Or pag ikaw yung naiiwan naman, hindi ka na excited, di ba, umaalis na lang. Hindi na nakakapanatili. Eh, pwede naman niya unti-untiin. Di ba? Unti-untiin mo lang yung mga good works. Ang dami niyan eh. Siya nag-uumpisa lang pag-awit, participate sa awit, pag soul winning, mahirap yan. Pwede ka naman sumama. Doon ka matututo, fellowship. Gusto mo, ikaw yung tagaluto. Di ba? Minsan, mahirap yan. May magagawa ka lagi. Ikaw yung maghanap kung ano yung magagawa mo. Yung lagi siya sabi ni Pastor. Kasi, ang hirap naman utusan kayo na ayaw nyo naman. Di ba? Oh. So pero minsan ginagawa natin yun kasi alam natin ako dati ganoon, hindi din ako magpa-volunteer. So minsan ka-challenge mo, gawin mo to. Pag ayaw, pero make it a point na gusto mo rin mag-participate. Kasi magandang gawain yun. Bakit mo naman di gustong mag-participate sa magandang gawain? Amen? Yeah, so huwag tayo magkulang doon. Kung ano yung magagawa mo, na tama, para hindi ka mahuli, gawin mo na. Number 3. Speaketh the truth in his heart. So kahit alisin mo muna yung heart eh. Basta nagsasabi ng totoo. Yan. Pero bakit heart? So pag dinadamay po yung puso, andyan yung sincerity. Andyan yung katapangan, pag-ibig. Yan. Ganyan po yung heart eh. So pag baliktarin natin, pag hindi ka nagsasalita ng totoo, ano natin?
Alala ko to ni Cyrus eh, no? So, salamat, nandito ng Thursday. Pero, yun, sinabi naman niya, may doubts ba? Wala. Sabi mo, wala. Alam niyo, pag ikaw naipon yung kasinungalingan, simple lang yan eh. Hindi naman, verifiable yun eh. Pero pag kala mo makakaloko ka, di ba? Again, di ka tatagal. Kasi ang hirap ipunin ng kasinungalingan. Di ba? Pakatotoo ka na lang. And then, ayan, kaya tayo very casual tayo. Katanungan tayo. Kumusta ang buhay? Kasi, minsan katulad kayo, may mahihain, umiiwas tayo dyan eh. Kailangan ba malaman yun? Private yun eh. Pero, hindi man kailangan sabihin lahat-lahat eh. Very generic, ano lang, panalangin ka, kumusta yung tatay, kumusta yung tayo, lang mga kapatid mo, ginagawa nyo. Hindi ko naman gusto malaman yung mga gusto ko lang. Ano ako, hindi naman ako si Christopher Min. At lalong hindi naman kayo sikat. Diba? So, pero pag nakikibahagi ka sa ganyan, huwag ka sinungaling, basically. Tatagal ka sa church. Hindi mo napansin pero na-integrate ka na doon sa church. Tatagal ka doon. Mas gusto mo na doon. Panatag ka na doon. Anong panatag? Or at peace, at home. Panatag nga. Ibig sabihin, ito yung mga kapatid ko. Kilala ako nito. Hindi tayo katoliko. Manalo. Parang plastikan doon eh. Sobrang dami nyo. Magkakapatid. Hindi kayo magkakilala. So, peace be with you. Ayun yung mga religion na talagang sa halip na malumapit ka sa dito, lalo kay lalayo. Salamat lang tayo, naalis tayo dun eh. Ako, na-realize ko po yun, naalis ako dun. Bakit nga ba ako dito? Ano ba to? Salamat ako nun. Tapos, yung tumatagal na ako sa church, okay pala to. Ito pala yun, kaya pala tayo, aral ng Bible. Hindi natin nilalay sarili natin dito kasi walang something dito na magko-conflict sa atin. Again, kung tayo ay lumalakad sa katuwiran. Amen? Ganun po yan. I-survey nyo lahat ng mga klase ng churches. Nabanggit ko kanina yung pastora, ganun. Hindi nila pag-usapan yun, sigurado. Kasi Catholic, lalong hindi lalim yan. Kasi yung mga pinaka-basic nila, sila na yung i-oppose ng salita ng Diyos eh. Mga ganun yung iglesia ni Manalo. Naku, pabida lang yung mga yan eh. Basta nananatili naman sila sa church nila. Okay, pinag-usapan natin dito. Thy Tabernacle. Sa Diyos talaga. Sa Diyos ba yung mga yun? Iglesia ni Soriano? Hindi. So, kaya nabanggit ko kanina umaga, no, yung mga ayaw talaga, hindi natin kailangan pilitin, hindi nga dapat natin pilitin. Ayan nyo lang. Nagdadagdag ng Diyos dito, quality people. Amen? Another one, no? Basta malaking bagay doon yung speak the truth in his heart. So, alam ko na, pag umalis sa church, bisa inaisip ko rin, bakit umalis sa church to? Kayo din, iniisip nyo rin, di ba? So, hindi natin sabihin, huwag natin, alam mo na, kung hanggat matutulungan nga, tulungan natin. Pero, ano yun, mayroong dahilan yun na hindi tama. Ideally, dito tayo eh. Ayan. So, sampulan lang natin. Kaya, kunwari, hindi siya totoo sarili niya. At alam niyo, kaya twice a year tayo mag Lord's Supper, di ba? Naalala nyo? Para sabi ko nga, mawala na yung dapat mawala dito. Ang hirap nung may gusto tayong gawin sa Panginoon. Diba sabi nga, kahit sa mga soldiers, pag may pasaway dyan, may duwag dyan, may mapapahama ka pa sa labanan dahil itong isa is, di ba? Hindi mo kasama talaga, di ba? Biglang aatas pag kailangan mo. Buti na lang, huwag ka na sumama. Ganun po tayo sa church. Mas marami pa tayong magagawa pag tayo nagkakaisa kaysa nang marami lang tayo. Okay, so speak the truth in his heart. So again, may darating na natetempt tayo yung ganyan, no? Para sa church, para gusto mo makilala ako na ganyan ako. Napakadalas po niyan sa church. So maging totoo ka lang. Ganito yan, kung talagang at least wag mo sabihin ganito ka, no? Huwag kang hipokrito. Ano ka lang, pwede ka namang low profile. Kung talagang doon ka pa, natututo ka pa lang, hindi mo kailangan magsinungaling. At hindi talaga dapat. Next, ano pa?
He that backbiteth not with his tongue. Ito na, away na to. Ano yung ating Galatians 5, di ba? So, if you bite and devour one another, wag ganon. Kasi sabi yung, take heed, lest ye be made, consume one of another. Ganun po kasi sa una, kagatan lang. Pag nagkakagatan na, nagkapikunan na, nagkalaliman na yung sugat, hindi nagpapatawaran yan, talagang maglalamunan na yan. Kasi yung consume kasi lamon ubusan yun. Kaya kung magaling yung pastor dati, nakikita mo na yan, hindi mo dapat yan patagalin at palalain pa. Kayo din, pag nakikita nyo naman na ganun Amen? Ako kita ko din yan, may isang papalipasin mo kasi minsan, yun talaga yung doon nagmamature ibang tao. I mean, hayaan mo lang, sinabihan mo na, hayaan mong gawin niya yung tama. Ayan. Pero pag lumalala, i-deal na natin yan. Ano yung backbite? Hindi mahirap yan. Ano yung backbiter? Ha? Kinakagat sa likod. Backfighter, yan. Ibig sabihin, kunwari lang, si Sandra galit kay Pame. Hindi niya kayang harapin. Gagawin, kunwari lang. Kung mabait kayo. Kaibigan silang tatlo, kunwari. Sasabihan ni Sandra, alam mo ba si Tisha, alam mo ba si Pame, ganyan. Backbiting tawag doon. Wala siyang kinalaman. Masisira siya nang wala siya namang ginagawa. Chismis, slander. Ngayon, pag kayo yung ginaganon, sabi sa Bible, lalo pag ginagawa niyong kalooban ng Diyos, maganda yun. Marami kang reward. Pero nakakapikon yun, sa totoo lang. Kaya nga malakas din ang reward, mataas ang reward dun Kasi parang wala kang kalaban-laban dun Pero ang Diyos ang lalaban sa'yo. Amen? So yan, so again, not to, backbite it not. So, kung minsan natetempt din tayong gawin yan I believe meron tong application na again, lagi sinasabi, sinisiraan mo si Soriano naman Iba yung sinisiraan, di ba? Iba yung sira. Tinuturuan kayo para hindi kayo ma-influensya. Sinisiraan. Isiraan na nga Hindi ka naman sasabihin, kunwari, alam nyo naman yun, sabi ng iba, bakla daw yun ako, hindi ko sigurado. Kaya sabihin ko rin, hindi rin sigurado. Pero possible yun, kasi nag-ano siyang, alam niya yung Bible mga pastor, may asawa di ba? So, posible rin yun. At maraming pastor nagsabi nun. Tsaka minsan, ganun yung salita niya Well, anyway, hindi ko rin sasabihin sigurado ko kung hindi ako sigurado. Naintindihan nyo? Ayan, tapos lalong di ako mag-invento ng kwento. Para lang makapanira. Iwasan natin yun. Okay? Kasi yung mga backbiter, again, hindi tumatagal yan sa church. Bakit? Kasi, mapa-found out ka. Alam mo ba sinabi sa'yo ganyan? Tayo na, hindi nakita ko, konti-konti lang tayo. Magkakaalaman tayo dito. Ngayon, pag backbiter ka, kunwari lang ulit sinabi nyo, sinabi sa akin? Naku, sumbukin tayo pastor. Yan na. Ikaw mahihiya ka nang, di ba? Yan. So, kaya, iwasan natin yan. Balik tayo sa temptation na bakit ba tayo minsan gusto mag-backbiting? Kasi nga, kala mo hindi ka ma-found out Tapos isa sa mga, kaya ang mga politiko ganyan ang At kahit sa religion. Kasi alam mo, madadown mo siya, salita lang. Pero, ang church kasi parang, magaling yung church, mayroon tayong parang self-validation dito Ibig sabihin parang may sistema tayo dito ng Ano kayo? Nakalis pa kayo Saan na ako? Kita mo na. Ngayon, ganito. Kung talagang nayapansin kayo, seryoso na parang itong dalawang to, itong tatlong to, sabihin nyo na sa akin. Text nyo lang ako, pray natin. Hindi mo sama magsumbong. Pero kung mababaw pa, hayaan nyo lang. Kaya nga ito ginagawa natin to Inaaral natin sabay-sabay. Nag-amen kayo, ibig sabihin, agree kayo doon. O kayo na yung mahihiya, yung dapat mahiya, siya na yung mahihiya. And then, ano mo na agad, mag-adjust ka na agad. Huwag mo nang hintayin na malagay ka doon sa kalagayan na ang hirap ng bumalik. Amen? Amen. Ano pa?
nor doeth evil to his neighbor. Medyo generic no? Pero ganun din yun. Ngayon, sino ba yung neighbor natin? Galatians 5 na naman, di ba? Thou shalt love thy neighbor as thyself. Ngayon, inaabuso din ng iba yan, di ba? Kaya mahalin mo yung bakla kasi neighbor mo, bakla. Ang neighbor dyan, of course, hindi kasi exempted na yung mga reprobate, no? So, hindi tayo mapaloko doon. But anyway, aside sa mga reprobate, yung mga exemption na, lahat po yan dapat gawa natin ng mabuti. Again, di sinabing laging bigyan mo ng kung ano. Gawa mo ng mabuti. Or, ang pinaka-minimum na dapat mong gawin sa kanila, huwag mong gawa ng masama. Yun yung sabi dito. Eh, hindi mo sila mabigyan ng pagkain. At least, huwag mo naman tapunan ng basura yung nila, di ba? Kaya huwag mong pagchismisan. Natatawa, tawa kang tawa. May ganun ba sa inyo? Kahit naman sa meron, di ba? So, wag natin gagawa ng pag talagang ikaw yung inisiraan, bayaan mo lang. Ang dami pa dyan. Later, tatapik din natin yan. May pwedeng mag-series ka nga sa ganyan eh. Ang daming topic dyan about paninira, yan yung gagawin mo pag yung siraan. So, absorb mo lang, pagpasa Diyos mo lang. Next is, nor take up a reproach against his neighbor. Ito palala siya ng palala eh. So, pag sinabing take up a reproach, hindi ikaw yung gumagawa sa kanya ng masama or especially ganyan. Pero, pag take up, ibig sabihin, parang social media for example, hindi ikaw yung nag-post. Kunwari, kayo ulit kunwari, si Sanda ulit, nag-post ng against kay Pame, nagsulat. Ngayon si Trisha, hindi naman nagsulat nun, kasi share mo. Ilalike mo. So pag ganun alam mo nang hindi tama, wag mo nang susugan, wag mo nang kampihan, bayaan mo na lang sila. Kung makakatulong ka pa nga, edi bakit mo sinabi yun? May kailangan sa social media ngayon, talagang yan eh, ginagawang power na iba yan eh. Pwede mo sabihin agad to, wag naman social media, di ba? Kayo din ang gumukhang ewan dyan eh. Magkapatid kayo, tapos ganyan, yan. Man, nangyayari po yan by the way. Kaya ako, yung mga kaibigan tayong ganyan, alam ko na yun, pag ganyan na usapan, personalan yan, hindi ko na alam yung mga bagay-bagay dyan. Kaya, tinitingnan ko kung sino yung tama, pero hindi na ako nakikisawsaw doon. Wala na akong kinalaman doon eh. Paano kung tama pala itong isa, di napahiya ka rin. Tapos, di ka na makakalis doon kasi nagbigay ka ng posisyon mo eh. Yan. Kahit hindi yan, ganda nito listahan na to eh. So, ganyan yung natin, yung focus natin ngayong hapon yung ina-apply natin to sa church. So, pero in general, pwede mong sabihin sa Panginoon. Pero, maganda sa church. Yung mga kaya hindi makatagal sa church, napapaalis, naaalis, either pinilit maalis, or yung sarili yung inalis yung sarili niya. Kasi isa yan, either isa siya sa mga to. Either hindi niya nagawa yung dapat niyang gawin, or ginagawa niya yung hindi niya dapat gawin. Okay, last 2 verses. May basa niyo nga po yung 4. Whose eyes a blind person is content, but he honoreth them that fear the Lord. He that serveth to his own work, and changeth not. Okay, medyo tatlo yan, Diba tayo sa isa? In whose eyes, itong tao daw na to, yung nananatili sa tabernacle, sa Panginoon, sa church, ito daw yung taong to, yung mata daw niya, ang tingin niya sa mga, yung vile, disgusting person, talagang disgusting. Okay? Pag sinabing condemn, parang condemn lang yan. Kung may nakita diyang hindi katanggap-tanggap, hindi naman talaga, ay okay lang yan. Pag sinabing okay yan, hindi ka isa sa ganito. Nakita niyo yan? For example, yan nga, may nag-teach ako dito sa mga bakla, nakakadiri naman yung mga yan. Sabi ko, ba't ka nandidiri doon? Ang gagawin mo ngayon, ikaw na mismo aalis, ayoko marinig yan eh. Bakit hindi? Diba? Bakit hindi? Dahil natutuwa ka ng ganun. Kasi lahat tayo natututo, alam mo na hindi ka tanggap-tanggap yun. At ipo-point out pa na ganun naman talaga. Normal yun. Huwag tayo papadala sa mga
kunwaring mabait sa social media, sa mga politiko. Hindi ako nagsasalita ng nagsisinungaling ka naman. Sinungaling, hipokrito ka pa. Hindi ako nagsasalita. Kailangan mo nga sabihin masama pag masama. Sinasabi doon. Sa mata pa lang daw niya, yung tingin niya pag nakita niya nakakadiri, sabi niya nakakadiri yan. Sabi doon eh. Ayun o. Tao din yun eh. Ang tao nga yan. Vile person. Oh. Tama lang yun. Pero ibang pastor ngayon, yun, lumalambot sa ganyan. Para bang nadala na. Parang pinatahimik na ng demonyo. Na-espelan. Chuk! Oh, hindi ka na makapagsalita. Dapat palayain mo yung sarili mo. Karapatan natin yun, trabaho natin yun bilang preacher. Amen? Amen. Yun. So ulitin ko dapat ganun tayo. Mananatili ka sa church pag yung mga nakakadiri, inaayawan mo at kinokondem mo. Dapat lang naman. Pag hindi, parang kinampihan mo na sila. To some degree. Kasi tinatanggihan mo ito yung mga politiko. Kunwari may pinatay na, di ba, abang pamilyar kayo dyan, kailan ba yung naging controversial yan? May mga bagay kasi na, yung nagpaputok in North Korea, kunwari, sabihin nila, karapatan nila yun eh. Pero iba, alam na may, may makaka-harm yun. Sabihin, they condemn the action of the ganyan. Nabalitaan nyo ba yun? Kaya may nagpatayan na sabi, I condemn the action na ginawa niyan. Ay sabihin, hindi mo kinakampihan yun. At sinasabi mo. International, bakit? Para alam nung ibang tao yung position mo sa bagay na yun. Ayan. So, yung controversial pala, madalas yan sa Israel di ba? Kasi inuubos nila sa Gaza, wala namang kinalaman daw yung iba. Kaso nga, andun kasi yung mga kalaban ng Israel. Ngayon. So, saan kakakampi niyan? Yan. So, alam niyo yung position natin dyan, wala tayong pakialam dapat dyan. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong magpa-spiritual kunwari. I stand with Israel. Iba naman, free Palestinian. Ganun din yun eh. Ano yan eh, ang tawag dito? Para sa akin, consequence ng wickedness nila yan. Diba? Kahit yung mga Muslim doon, bakit siya pinapatay doon? Pareho silang wicked eh. Huwag ka rin mag-side doon sa isa. Israel, mga Kristiyano dapat sa Israel. Bakit? Wala tayong pakialam doon. Subaybayan natin pero huwag tayong papanig kasi parehong wicked yun. Muslim, Hudyo. Maraming mga Kristiyano, ganun. I stand with Israel. Di man itindihan pinagsasabi nila. Mga pastor pa iba. Mas mayroon pang hexagon sa Amen ba? Pag nakakadiri. Sabi mo nakakadiri, bakit? Ayaw ng Diyos yan eh. Diba naman, para mapatahimik ka lang. Masyado ka na mag-judge. Kala mo naman, ka. O yun nga, hindi nila malalaman yun. Kasi malayo yung status mo sa kanila eh. Kasi sabi dito, yung talagang righteous, nandidiri sa nakakadiri. Ngayon, pag lifestyle mo, mayroong malapit din dito. Hindi ka masyado mandidiri, isa ka pa eh. Hindi ka naman doon, pero andito ka na. Hindi nyo? Kaya ang ganda nito listahan na to eh. Lalo na yung pinakauli. Maraming Kristiyano dyan, parang hindi nila nare-realize na parang kinakampihan nila yung kalaban. Kasi hindi nagbabasa ng Bible or hindi inintindi or naloko na. Ibig sabihin, in-explain away na ng ibang tao to. Okay lang pala yun na dapat wala tayong sabihing masama sa lahat ng tao. Ganon, lahat ng tao. Pero pag mga si Hitler, masama eh. Totoo naman din yun. Ano yung kabaliktaran nun? But he honored them that fear the Lord. Ang ganda nung pinagtabi niya yun eh. Magka-relate po kasi yan. Pag ino-honor mo ang Diyos, yung mga hindi katanggap-tanggap sa Diyos, ikukundina mo yun. Amen. Kung hindi mo masyadong ino-honor ang Diyos, takot ka rin magkundina ng masama. Kasi hindi mo ino-honor ang Diyos. Pero pag ino-honor mo siya, banal ka, Lord. Kaya ayaw mo nito. It goes together.
Men, so i-honor natin ang Diyos hindi lang sa bibig. I honor you, Lord. Sana nga totoo. Pero paano mapakita mo ino-honor mo ang Diyos? Ginagala mo siya, naglilingkuran mo siya, at tinataas mo siya, lalo yung kabanalan niya. Yun, i-condemn mo itong mga to. Pag ginawa mo yun, ang Diyos tuwan-tuwa. Again, sa rhetoric kaninang umaga, di ba, yung mga bakla, si King Asa, sa kahapon pala yun sa alala. No? Pero dito rin, alam nyo na yun eh. Nasabi, pinatay po yung mga bakla doon. At ang sinabi ng Bible, natuwa, ginawa niya ang tama sa harapan ng Diyos. So sa panahon natin ngayon, yung iba, nako, wala nang ano dyan. Ayaw nang sabihin niya kasi nga, pinatahimik na sila. Lalo sa mga Hudyo. Huwag mo sasabihin masama yung Hudyo. Special yan. Yun ang sabi nila. Baliktad. Okay, sana nakukuha niyo po yun. So, pag makadiri, sabihin mo kadiri. Pag mali, mali. Pag tama, purihin mo naman. Kuna, may kapatid dito na ano. Nakikita mo naman. Hindi na may binibida, pero naaral natin sa Timothy, di ba? May binida rin si Paul doon. Kasi nga, para gayahin ng ibang mga tao. Nakita niyo itong kapatid na to. Sabihin natin walang pinag-aralan, pero naglilingkod sa Diyos. Yun ang tataas natin para gumayi iba. At yung iba na mataas yung pinag-aralan, walang ginagawa, mahiya sila. Amen? O kaya iba, kunwari, mahirap, tapos naglilingkod, nagbibigay pa. Itaas, ano yun, para mag-example, para mahiya din yung mga hindi naman nagbibigay, kahit sobra-sobra na. Para mahiya sila. So, hindi po masama yun na sabihin natin ng ganun. Again, balance lang. Tsaka yung mga bagay na alam nyo lang din yung ano sa ako. Sabihin nyo lang yung pastor, inform nyo lang ako. Ako bahala doon. Amen? Amen. Patas. Okay. So, he that sweareth to his own hurt. Ayun yung medyo hindi madaling intindihin sa isang pasada, di ba? Ano yung sumusumpa siya sa sarili niyang masasaktan siya pag sumumpa siya. Again, masama naman sumumpa. Pero yung tinutukoy kasi sumpa dito, kahit saan pong bagay na meron tinatawag tayong commitment. Di ba? Nabanggit natin kanina mag-asawa. Sigurado ka ba na hindi mo iwanan yan? Kaya nga sumusumpa ka eh. Kahit anong dumating, sumpaan yan, commitment yan. Yung mga atheist, ganito po yan. Hindi, ayaw na nilang pakasal. Huwag tayong pakasal-kasal, sumpa-sumpa pa. Magsama tayo. Kung okay tayo, okay tayo. Kung hindi na, di walang commitment. Gusto nila ganon. Ang problema doon, ano? Yun nga, mas malamang sa hindi. Kahit sa Pilipinas, salamat, di pa rin nakapasa yan eh. Okay, mamatay na sa Asintoberos dahil gusto ipasang ano eh. So, ayun. So, yung tinutukoy na he swear it to his own hurt, ibig sabihin, kung alam mong tama, kasabay pala yung changes na dyan. Okay? So, sa mag-asawa muna tayo. So, ikaw, alam mo, baka yung asawa ko maging, alam mo na, ano ba yan? Madalas yung ano yan, huwag mo lang ma-hurt ha. Ayun kasi madalas illustration eh. Pag tumaba na, ganyan. Iba, hindi naliligo, ganyan. Hindi, ano mo na lang. Men, ngayon sexy yan, medyo pa. After many years, hindi mo alam. Alam mo na rin. Tingin-tingin ka lang sa paligid. Ganun, normal yan eh. Tapos yung lalo yung mga babae, ang hirap niya kasi sa office na gano'n kami, Biggest Loser. May sumamang babae, talagang mahirap sila kahit gusto mo. Mas mahirap sa kanilang magbawas. Okay? So, intindihin natin. So, ba't tayo punta doon? Yan. So, kaya nga, kahit alam mong magkakaganon siya, commitment nga, hindi mo siya iiwan. Asa din ako ng mga kabarkada ko, yung asawa mo, ganyan. Hindi mo ka may pagbarkada kasi. Hindi mo sila kailangan eh. Yun. Ano pa yung mapapasama ka? Naku, pag nag-asawa ko, naku, yung sweldo mo, ano yan, pakailaman niya, pati buhay mo, pati oras mo, pati... Ganun talaga. Mag-swear ka sa iyong hurt, ma-hurt ka, alam mo, pero kahit na ma-hurt ako, kahit mahirapan ako, hindi ako magbabago. Yan, changes na. Yun daw yung mga klase ng tao na tumatagal sa church. Kasi pag hindi ka ganun, ay pag mahirap na, ayoko na. Sa church, ba experience mo yan? Pag boring na, ba't ka ma-boring? Yan ang tanong.
Malalim na eh. Nga maganda eh. Di ba? Exciting nga dapat yun eh. Sa church pa naman, ito sa preaching natin, napansin nyo ba yung ating mga range of topic? Lahat yan dinadaanan natin eh. So eventually, baka may masabi si pastor na sapul ka. Lahat naman tayo sapul, pero yun, yung iba, pag sapul ako, naku, subukan lang. Sa kanila, ito, si Joel Austin, sinabi niya yun. At may nagsabi rin sa akin yun, nagulat nga ako eh. Ba dito lang yung preach mo? So, malungkot ako noon. But anyway, si Austin, talagang yun ang sinabi niya, tsaka yung kaibigan kong ano. Medyo mga controversial topic, wag mo nang... nasabi sa Bible eh. Ba't mo pipiliin, cherry pick, yung gusto mo lang. Lahat yan sinasabi sa atin. Diba? Kung sapul ka minsan hindi ka sapul, sports ka lang. Ganun naman yan eh. Mas malala nga pag ikaw yung preacher eh. Kasi lagi ka sapul dyan. I believe, pag may mga member po na hindi lumalago, nagtatanim yan. Kasi in a way, dinaanan naman natin lahat yan eh. Pag medyo nasobrahan, sa palagay mo lang yun. Sabi natin nasobrahan talaga. O sino yung malalagay sa alanganin? Di si pastor, di ba? Salit ng ayaw natin, mawawalan tayo dito. Pero ganun. Swear it, naintindihan nyo na, swear it to his own heart. May commitment ka, kahit ako'y masaktan, kahit ako'y mapahamak sa ginagawa ko, pero yan nang pangako ko, hindi ako magbabago dyan. So medyo malalim. Yan yung mga tumatagal sa church. Kasi pag dumating na yung problema, ang commitment ko po sa Panginoon at sa church, ganito, hindi mo babaguhin na yun. Hindi ka rin maalis. Imagine mo, kunwari dito, alam mo yan, sabi natin naghihirap tayo ng konti lang, wala na tayong aircon. Mag-church ka pa ba? Ang hirap no, di ba? Naranasan natin yun, ang hirap. Ang tanong, paano nga pag ganun? Aircon pa lang yan. Paano kung wala na ring lunch? Walang merienda? Wala na ring TV? Ano ba? Si pastor, medyo hindi na pogi masyado. Nabungi. Ano man yan? May mga pastor na, alam mo na, pag tumatanda, ang hirap na intindihin. Yoko na nga dyan. Malas na. Mabilis nga tayo kasi 5 verses lang eh. Ito, medyo controversial din to, no? So, may naramdaman ako ganito kasi sa dahil may mga bankers dun eh. Sinabi ko lang yung kailangan ko sabihin, pero kaya tip ko na sa inyo hanggat maaari, huwag na kayo magtrabaho sa military, sa bangko. Medyo maraming kasi talaga yung compromise. Gobyerno. Okay na sa gobyerno kung makakaano ka. Kasi may pastor na nag-aatong sa gobyerno eh. Tinatanong ko nga eh. So, yan, sabi nila, hindi naman sila nag-compromise. Di okay. But anyway, itong sinatawag na usury. Ano usury? Pag-aralan na natin ito ngayon. Napag-usapan na natin ito before eh, no? Kaya si daddy, blessing yan, di ba? Minsan nagpapautang si daddy, hindi nagpapatubo. Kasi nga, hirap na nga, kaya nga tinulungan eh. Pero actually, luging-lugi siya doon. Kasi nga, yung value ng pera, bumababa. So, kung pinautang mo ng ganitong tapos ibalik sa'yo after hindi mo na halos magamit. Kaya matalino po yung nagpapautang, usually tawag doon. Hindi pwedeng walang interest kasi pinahiram ka eh. Alam mo naman yung cash, yan eh. Ang tawag yung kailangan, very useful, kailangan natin lahat. Ba't sa'yo papahiram, hindi sa iba? O ba't di ko nalang ginamit yun? Yan. So, pero dahil pagkakapatid sa kapatid nga, nasabi sa Bible, especially yung talagang ginawa mo ng business. Yung sabi dyan, put it not out his money to usury. So, yung kabaligtaran niyan, obviously, put it out his money to usury. Yung pera niya, papautang niya at papatubuan. Yan ang controversial dyan kasi nga, ano yung sabi mo na usury? Paano pag maliit lang yung porsyento? Diba? Okay na rin yun, diba? Sabihin natin. Pero still, usually po yung tawag doon. Kasi nag-iisip ka pa rin makalamang na wala ka namang ginawa. Ginamit mo lang yun. And then, yun nga, minsan kasi lamangan din niya. Iba naman, kaya naman naungutang din. Hindi niya na pinaghirapan, meron siyang pera. Tapos babayaran niya pag gusto lang niya. Tama ba yun? Medyo di ba? It hurts ba?
Kaya ako sa Daddy minsan, kulang pala tayo ngayon kay Daddy kasi nga wala siya kapo. Pero kahit Daddy ko yan, binabayaran ko yan. Nakakahiya na nga sa totoo lang. Nakikinig ba kayo? Kahit kaibigan nyo, body-body naman tayo Kasi yun, pera yun Kasi yun sa mga tawag dito. Basta, gamit natin yan. So, hindi na nakakaya. May dahilan bakit nakakaya. Okay? Anyway. Ito naman nga, pinag-usapan natin dito yung mga tumatagal sa church kasi matino naman, no? Huwag nating abusuhin, pero yung ganun din naman, may pera ka din naman, huwag mo nang patubuan. Yung sinasabi dito. Amen? Nor taketh reward against the innocent. May kilalaman pa rin po yan sa usually, pero pwede rin hindi, no? So, ano sabihin ng taketh reward against the innocent? Yung wala siyang kaalam-alam, pero inisahan mo na pala. Okay? Kaya ka either kumita, reward, nagkaroon ka, dahil yung taong hindi niya alam yung proseso, kung ano man yan, yung katulad sa pangungutang, iba, kung talaga magpapatubo ka, at least sabihan mo, hoy, kaya sa mga bangko kahit paano okay, kasi sinasabi naman sa'yo. Kaya nga kahit paano, okay yan. Kahit paano, okay. So medyo tayo sa gitna So, pero iba kasi pag kailangan yun Nagkagano din ako, naranasan ko yan sinubukan ko lang ba? Kailangan ko. Sinasabi sa akin, Sir, 1 point ano lang yan, ganito per annum, kukumputin mo pa ba yun? Biruin mo, umabot pala yung inutang ko lang nun is 72,000. Laki na rin, no? Salary loan. Yung binayaran ko, umabot ng 130. No? So kung alam ko lang yun, di na kasi pinambili ko lang ng ano yun Pero gusto ko rin kasi maranasan, alam mo na. So ang hirap din, ano mo na yun, mararamdaman mo pag nagbabayad ka na. Ba't ba ako nawawala ng ganito? Kasi nga, nagbabayad ka. So sila, yung mayaman, ikaw, parang alipin. Yun ang totoo. Kaya iba, ayaw na magbayad. Kasi, kaso agreement yun yun ang problema. Tahimik ka. Hindi, reality po to. So again, kung agreement lang, nakikita rin yung character mo dyan actually. So kaya kahit sa bangko, ngayon, tinetext na naman ng BPI, ang galing magbayad nito mangutang ka ulit. Sabi ko, ayoko na. Ganon din naman yun, okay? Anyway, again, sa modern times natin, ano na yan stifle na natin. Ibig sabihin, andyan na talaga yan. Pero again, iwasan pa natin hanggang maaari. Mas maganda pala yung ganun. Kasi kung ano man yung kailangan mo, pwede mong ipunin naman yan. So again, iba-ibang application kasi dito Though kahit malalaking kumpanya po, nangungutang yan. Kasi pag alam mo kung paano gagamitin, tutubo ka naman, and then sa makabayad ka pa, kumita ka pa. Kung gano'n ang case mo, sige. Siguraduhin mo din. But anyway, balik tayo dito. Mas maganda daw, sa hindi, huwag ka na magpatubo. Kasi isa yun sa mga nakalista dito na tinutukoy ito, tatagal to sa church. By the way, yun nga. Ngayon din sa diagram ganun Hindi ko alam kung yun ang dahilan. Pero sabi nila may iba pang dahilan. Pero ganun, pag nautangan, tapos si pastor ang problema. Kasi, alam mo ba, pastor, inutangan nyo. Sabi ko naman sa inyo, sabi muna kayo yung isang worker pa yun nangutang sa isang member, ay patay tayo, kaya galit tayo sa pastor. Si pastor yung nagbayad. Para lang di nakakahiya doon sa Kaya sakitan sila ng ngayon. Ang hirap. So kaya natin pinag-uusapan to kasi dating sa ating yan. So again, personal na naman yan usapan. At isa yan sa mga, kahit i-survey nyo pa sa mga pastor. Pastor, ano yung mga problema dyan na nawawala yung mga tao? Isa yan. Parang survey says. Top answer. Isa yan sa mga top answer.
Kaya ang namumblema si pastor kasi anong kinalaman ko dyan? Yes, may kapatiran tayo dito, pero kung talagang kailangan mo, nabanggit ko sa inyo, di ba, nangutang din ako sa member do, pero 1 linggo pa lang, binayaran ko na. Kumbaga, nagmamadali lang, may, di ba, kamag-anak na, hindi kaya sa amin yun, na hospital, kailangan na ng pandagdag, nangutang ako, binigay ko doon. Nung nagkaroon agad ako, di ko na hinintay doon, dahil hindi na nga nagbayad yun eh. Di ba? Hindi na ako nabayaran nun, di ba? Thank you na, di ba? Oo. Pero binayaran ko na ano, kasi nakakahiya eh. So ako, hindi ako nasita dito. Ito, nakakalimutan ko na. Ang maganda ng sabi na sa Bible, yung nagpapautang daw, he that lended to the poor. Ano sabi doon? Ang Diyos ang magbabayad sa'yo. Amen. Yun ang maganda. And Diyos di nawawalan. Eh pastor, yun pala, gagawin ko na, mangutang na lang para bayaran kayo ng Diyos. Huwag naman ganun. Anyway, yan. So, nor take it reward. Ganun yun. So, pag take it reward against the innocent, basically, nambibiktima ka. Take it reward innocent. Mapapakamot na lang yan. Nabudol na ako. Yan. So, yung mga, hindi nagtatagal sa church yan, mga bubudol. So, eventually, kahit gusto kong pagbigyan, naging ano mo na, tawag dito, naging kalak, naging attitude mo na talaga or sistema mo na talaga yung nambubudol. Eventually, kahit gusto kang pagbigyan, ikaw na may mahihiya, alis ka na. Malungkot yun pag may nawawala sa church. Amen? Malungkot yun. Pero, mamaya na ako mag-aaral sa diadem, yung mga naalala ko dun. Bago tayo magtapos. Anyway, he that doeth that this thing shall never be moved. Ayun na, tapos na pala eh. So, pag ginawa mo daw yung mga bagay nito, of course, iwasan yung dapat iwasan. Yan, mangutang, magpautang. Ngayon, ang tips sa papautang naman, sabi nga, pautang mo lang yung kaya mong pautang, yung kahit mawala sa'yo, okay lang. Mayaman yun, di ba? Nagpala yun. Pero yun nga, at least, kung sakaling talagang di makabayad, hindi masama yung loob mo. Pero pag ikaw naman yung nangutang, utang na loob naman. Kaya nga utang na loob. Para maganda yung samahan natin, amen? Huwag naman gawing problema ng iba. So anyway, so this time, about 2 minutes, totoo to eh. Kasi si Pastor, kinakwento niya yung mga kwento. Totoo yun. O, isa-isay natin. Yan, yung mga hindi walk upright din, nawawala sa church yan. Nakita ko yan. So dahil they work at righteousness. Pag hindi, wala masyadong gawa, wala siyang stake doon. Ibig sabihin, okay lang, anytime na umalis siya kasi wala naman siya in-invest sa church. Unlike, pag ako namin, marami tinulungan dito, di ba? Nakakapanghinayang talaga at halos hindi ka naaalis dyan. Which is good. And then speaking ito dyan, mga katotohanan, kung mga katotohanan ka dyan, may galang yung mga tao sa'yo dyan, hindi ka naalis dyan. Wala ring dahilan para umalis ka dyan. Ano pa? Hindi ka backbiter. Ganun din. Naalala ko sa dahil ng alam ko ganun exactly nangyayari. Kaya ito, umalis, meron doon. Napagbintangan ako dyan eh. Nagbintangan lang pala kung di totoo, bakit? Diba? Ang daming dyan eh. Ano pa? Backbiter. Yan, may ginawang masama sa iba. Kahit paminsan, di ba pastor, di ba sa church daw nagpapatawaran? Oo nga, pero yung consequence niya, may consequence yan. Yung samaan ng loob yan. Minsan makakapagsalita yung iba. Hindi naman ganun ka-matured. Magsasalita ng masakit. Sapul ka ganyan. Ano mangyayari? O yan. Aalis na lang. Yan na nga. Tapos yung hindi na sa baklato, basta yung pag may nasabi dito, kaya ako naman sinabi yun kasi talagang mali, tapos ikaw pasi, okay lang, tapos nasaktan ka pa doon sa ibang, para doon sa ibang tao, kasi pili mo, babait ka, yan, nawawala sa church yan. Ayun, tapos yung ibang walang commitment, ayan, nawawala din, kasi yung ibang tao may commitment, ikaw wala. Hanggang huli yan, tsaka utang, yan. Tapos, ang tanong, who shall abide in thy tabernacle? Tanongin nyo yan. Kayo ba mananatili? Ano yung pwede magpaalis sa iyo sa church? Sa kalooban ng Diyos? Ano yan? Ano yun? Love life ba yan? Away-away? Interpersonal Yan ang magpapaalis sa iyo. Huwag mo isipin. Kaya nga inisisa natin ito. Huwag mo sabihin na hindi mo kasalanan yun. Wala akong ginawang mali. Pero kailangan umalis.
Walang sinabi dito love life, eh. Ano nangyayari dito pala, love life. Ano mo yan? Dahil din pa siya may ganun eh. May umalis. Ano? Yung pagsabihan. Yan, nadamay naman na kanina yan. Pero naalala ko yung love life doon. No? Saan kaya papasok dito? Parang wala eh. No? Dito sa commitment. Yan. Kasi mayroon daw isang may sinabihan, I love you. Makalipas lang may nakitang iba. Ay, sandali. Ayan. May umalis dahil doon. Niluin mo yan. Yung si pastor na naman ang kinalaman ko dyan. Ano ba yan? Kaya, again, mga lalaki, siguraduhin nyo yan. May time naman kayo, di ba? Pag sinabi mo nang yan, paalam mo muna, pray mo, pastor, gusto ko si ganyan. Walang masama naman dyan eh. Pray lang, maayos kayo. At ako na mismo yung magsasabi, wag na yan. Pero ngayon, hanggat maaari naman, wala namang, hindi pa naman tali yan eh, pag nagustuhan mo lang eh. Pastor, i-reserve mo na sa akin si ganyan eh. Mabuti. Reserve ano yan? O sige, reservation. Hindi. Joke lang. Kaya pero at least tayo. Alam niyo yan. Nakakaintindihan. Ayun. So sana natuto po tayo. Isa sa mga very, very positive at sana life goal natin, manatili sa church. Amen? Kung may bagay na magpapalayo sa atin, timbang-timbang ka. Patulong ka rin. I believe talagang, basically, I'm convinced na wala dapat. No? Unless, kunwari, ewan ko, nila nga maisip. Yung iba nawawala dahil, mag-abroad po ako. Iba nga, lalong nag-stick sa church. Kunwari, nag-abroad si Edgy. Lalo niyang pagkakatiwala yung pamilya na dito. Ganun po yun. Hindi yung aalis. Ngayon talagang kailangan umalis. Hindi ko alam eh. Kailangan umalis. Gabot ko kasi kulang ang pera sa Pilipinas. Yung mga ganyan. Gano'ng kakulang ang kulang? Eh minsan yung pag hinahabol mo yung pera, minsan yan na maglalayo sa isa Diyos eh. Okay, yun lang muna. So ang ganda no? 5 verses lang. Okay, kung sa pool po, again, tayo po yung mag-adjust. Amen? Lahat naman tayo sa pool. Okay, let's pray. Panginoon, salamat sa inyong salita. Mga bagay na before din, na pending na dapat pag-usapan din dito, Lord, sa inyong salita. Panginoon, I pray na isa sa mga goal namin, again, di po to sa church lang ang context ito, pero saktong-sakto po yan din sa church. So, I pray na tanungin namin yung sarili namin, sino ba yung mag-a-abide? Binigay po yung listahan dito. Napakaganda ng mga dapat namin gawin dito. At yung mga hindi dapat gawin, Panginoon, nakita rin namin. Evaluate namin aming attitude towards you, Panginoon, tsaka sa church, yung commitment namin, level of commitment sa church, sa inyo, Panginoon. I pray na alay namin yung aming kalooban sa inyo, Panginoon. May mga pag-usapan doon, Lord, na mga medyo detalye na I pray na evaluate din namin. And galayin kami sa inyo, Panginoon. Wala kami yung salita, pure po yan. So, walang bagay dyan na nakakiling, Panginoon, anong klase ng tao, Panginoon. So I pray na mahalin namin yung salita, Panginoon, sa series namin sa Psalms. So, din ito, Lord, huwag kami maging katulad na nakikita namin ibang religion, Panginoon, na conveniently kung anong gusto lang nila, yun ay live out. And then, yung gusto lang, yun ang mag-focus, Panginoon, I pray na bilang mga anak nila na sumusunod talaga sa inyong katotohanan, it follows na lahat ay aralin namin. Panginoon, again, tulungan niyo kami sa mga bagay na talagang hirap din kami sa aming conditions at the moment. Panginoon, tawarin niyo ulit kami kung ano man yung nag-cause din yan. Alalayan niyo rin po kami, Panginoon. Yung biyaya naman, umaapaw, Panginoon. So, yung iba naman na may tutulong din, Panginoon, maintindihan namin na mas may reward din sa mga tumutulong, Panginoon, sa mga alaga, tatapat sa inyo, Panginoon. Alam po, Lord, mabalas ang bawat isa dito, Lord. Ultimately, ang aming church ay mapupuno ng mga tao na talaga nakalay sa inyong kalooban, lilingkod, tama, sakto. Magkukumit, Panginoon, hindi yung maraming Katoliko na umatino, hindi. Okay lang. So, ilang po, Lord. Again, wala sa lahat yung salita. Dito kami na-encourage. Dito kami natuto. Salamat po sa bawat isa na nagpatuloy.
magsisikap na magtapat sa inyo, Lord. Ingatan niyo ulit ang bawat isa sa aming linggo. Ang mga gagawin sa pag-aaral, Panginoon, sa trabaho, Panginoon. Ingatan niyo pong bawat isa. Ang malulati. In Jesus' name we pray. Amen.